Pag sinabing victorious living sa mundo, may sinasabi silang 3 P's. Una, power, popularity, at saka pera. Tama naman, di ba? So, power. Sorry. Buo pa yan. Amen? So, merong popularity. Pag sikat ka, talagang napakalaking bagay sa mundo ngayon. Sa social media lang, no, pag popular ka, ang dami mong followers, kumikita ka, tapos ano man yung sabihin mo, sumusunod sila. Yung kapangyarihan, alam naman natin, kaya ang daming gusto sa politika, kasi dahil nga may pera ka na, may popularity ka pa, may power ka pa, no? Kaya nagpapatayan sa sa politika eh. Dito nga lang tayo makakita na bansa na ang liit-liit in compare to America. Sa Amerika, alam niyo pag naglalaban ng presidente, dalawa lang, Republican at Democrat. Tayo, ang dami. Kasi bakit? Everybody wants to have a power, everybody wants to be popular, and everybody wants to have money. Hanggang sa barangay, alam ko, may mga lugar na nagpapatayan talaga sa posisyon. Amen? Okay, so, since we are a church, so syempre, titignan natin, ano ba sinasabi ng Panginoon to have a victorious living? Saan tayo kukuha sa Bible? Doon natin titignan, doon natin nahanapin kasi tayo church and we are Christians, no? At ito yung ating basihan sa lahat ng bagay na pinag-aaralan natin sa mundong ito. Amen? Bakit sa Bible? Sa tingin nyo, bakit sa Bible? Kasi sabi sa John 17:17, ang salita mo ang katotohanan. So everything na pinag-aaralan natin dito, it means totoo. It means hindi siya peke, hindi siya kasinungalingan. Kasi yun ang sinasabi, ang linaw, ang salita mo ang katotohanan. So pag pinag-aaralan natin, dapat nasusulat. Amen? Naalala ko si Brad Pitt. Kailan si Brad Pitt? Basa. Kaya dapat basahin natin sa Bible. Amen? Bakit sa Bible? Bigyan ko kayo ng 4 na dahilan. Okay, napansin nyo ba? Bakit karamihan ng tao takot sa dagat? Napansin nyo? Kahit yung magaling lumangoy, medyo pag tatawid ka sa dagat, medyo may kaba ka. Ako talaga ayoko sa dagat. Alam niyo bakit? Nasa Bible yan eh. Although hindi directly nasusulat, pero nasusulat. Alam niyo bakit? Kasi nung panahon ni Noah, karamihan, 99% ng tao namatay sa dagat, sa tubig. Tama? At dala-dala pa natin yung takot sa tubig nung nagunaw ang mundo. Kaya tayo minsan, meron tayong phobia na hindi natin alam sa tubig. Amen? Okay, napansin nyo, bakit pag payapa ka, pag nakatingin ka sa mga, tama ba? Lunti ang halaman. Tama, berde ba yung luntian? Tama. Di ba pag parang nakikita mo yung greenery, parang payapa ka? Sa SM may nakita ko, may 20-20-20 principles sila. Every 20 minutes na nakatingin ka sa computer, dapat magre-rest ka ng 20 seconds looking at a greenery 20 feet tawag ito apart. So meron silang 20-20 principle. Kaya doon sa SM Fairview may mga green-green dun eh. Amen? Di ba payapa ka? Ako pag nakatingin ako sa halaman, pag may garden ka, di ba parang nagkakaroon ka ng kapayapaan. Alam niyo bakit? Kasi natural habitat ng tao sa garden. Garden of Eden. Doon unang tao, doon nilagay eh. Doon tayo pinatira ng Diyos. So ibig sabihin talagang sa garden tayo dapat nakatira. Amen? Okay, ito ba? Bakit pag nakatingin ka sa langit, parang nagkakaroon ka ng katiwasayan? Bakit parang nagkakaroon ka ng kasagutan? Ako, honestly, pag kagaling ko sa trabaho, habang naglalakad ako, papunta sa bahay namin, nakatingin ako sa langit, pag hindi bumabagyo, pag kulay blue, parang andun yung kapayapaan ko. Kanina si Pastore, sabi niya, nakatingin daw siya, tapos nagpe-pray siya. No? Alam niyo bakit? Bakit? Kasi doon nandun si Lord eh. Ako, nakakaroon ng kapayapaan pag nakatingin ako, lalo na yung ang ganda ng langit, blue na blue, tapos maraming ulap. Bakit? Andun ang Diyos. Amen? Ano ba? Bakit doon nag-aaway yung mag-asawa? Dinuro ko na rin to, di ba? Nasa Bible din yan. Bakit? Ang dahilan, man and woman were created equal. Nung ginawa ng Diyos ang tao, equal yan. Na anong gagawin lang nila? Magtatrabaho sa garden. Although kinuha ang babae, sa tadyang ng lalaki, they are equal in a way. Kasi yung Hebrew word doon, azer, ibig sabihin, helpmate, ibig sabihin, equal sila na magtatrabaho sa garden. But after the fall, ano nangyari? Yung lalaki, magtatrabaho pa rin sa garden, tama? Ang sabi doon, sumpain ang sino-sinumpa? Lupa. Hindi siya. Pero lang, mas mahirap ang pagtatrabaho niya. Ang babae, ano na trabaho? Hahabulin mo ang iyong asawa.
Pero siya, hindi ka ba siya papansinin? Kasi ang focus pa rin niya, pagtatrabaho. Kaya nagkakaroon ng pagbabago ng kanilang focus o kanilang purpose. Amen? Buti nga, Panginoong Isus, pinarehas yun. Amen? So nakita natin dito, these are some facts na makikita mo sa Biblia na katotohanan. Amen? So, ngayon, titignan natin sa Biblia rin, paano nga ba yung victorious living? Ito, meron lang tatlo lang pala yung titignan natin sa araw na to. Ang key verse natin is 1 Thessalonians 5:16-18. Kabisado niyo yan. Kabisado natin halos lahat yan. 1 Thessalonians 5:16-18. Nung nag-pray ako, Lord, ano bang mensahe mo? Ito yung binibigay niya sa akin. Amen? Okay. So, background yan, sa Acts 17, kung di ako nagkakamali, nag-share si Apostol Pablo doon sa mga synagogues, doon sa mga Jews. At praise God, tinanggap agad ng mga Hudyo na nandun. It's a Roman territory. Na sinasabi nila si Kristo namatay, siya yung ating Panginoon at babalik siya. Ngayon, nung narinig ng mga Romano, akala nila magkakaroon ng pag-aaklas na ibabagsak yung trono ni Caesar. Kasi si Caesar yung hari that time. Kaya sila ay pinersecute. Sobrang persecution. To the point na sina Pablo nga at si Silas, kung di ako nagkakamali, ayan, AD 50-51 daw, kailangang umalis. So ito yung kanilang Ngayon, nung after bumalik si Timothy, sabi niya, checkin mo nga, pina-check ni Apostol Pablo, ano na nangyayari doon. Nalaman niya na imbis na sila ay umalis sa pagiging Kristiyano, lalo pa silang lumapit kay Kristo. Amen. Kaya hindi ito katulad ng Corinthians, na yung 1 Corinthians kasi puro sermon eh. Ito, it's a letter of encouragement dun sa mga tiga Thessalonica. Amen. So it's a book, it's a letter of encouragement sa kanila. Tsaka nagtatanong sila, paano yung mga namatay? So dito yung sinabi niya, huwag kayong maalala, mabubuhay yun at the end time. So yun yung background yan. Sobrang persecuted sila, sobrang problemado sila, pero sobra yung pagkapit nila kay Lord. Amen? Tayo ba, pag problemado, kanino tayo kumakapit? Sa Bombay. Hindi, joke lang. Okay? Okay, so, ito nagandahan lang ako eh. Hindi ito kasama eh. Pero sabi dito, sa 1 Thessalonians 5:9, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng puot. Dito pa lang kita mo agad, listas ng Kristiyano eh. Di ba? Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng puot, meaning hindi tayo masasama sa rapture, sa tribulation, at hindi tayo maghihirap. Sabi niya, kundi upang iligtas sa pamamagitan nino ni Jesus Christ. Ang ganda ng verse na to, kasi sabi ko, i-share ko to sa kongregasyon. Hindi ka pinili ng Diyos para bagsakan ng puot. Tignan mo nga yung katabi mo, kung binagsakan ng puot yan. Grabe, no? Puot. Puot, no? Sabi dito, hindi ka niligtas upang bigyan ng bagsakan ng puot. Bagkus, sabi rito, iniligtas ka sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Okay, so dito tayo sa ating key verse. Kabisado natin to. Magalak lagi, manalangin lagi, magpasalamat lagi. Bakit? Ito yung kalooban ng Diyos sa atin. 3M, parang pizza. Sino ba umabot ng 3M pizza? Yun, nilalako dati yun. Wala pang Cyrus dun, 3M pizza. Magalak, manalangin, magpasalamat. Kaya kanina nung hindi kami nag-usap ni Pastora doon sa kanyang devotion. Sabi ko, halos pareho. Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung nagagalak katabi ka. Nagtawa na. Ang galing ng mga tawa nila. So magalak, manalangin, magpasalamat. Simpleng-simple lang yan. Minsan lang, hindi natin nagagawa. Ito rito, magalak kayo lagi. Hindi sinasabing pag may blessing ka lang. Hindi sinasabing pag nakuha yung 13 month mo lang. Hindi sinasabing pag yung anak mo na-promote, natanggap ka sa trabaho. Sabi, magalak ka lagi. Kasi sabi, hindi ka niligtas ng Diyos para bagsakan ng puot. Ang linaw. Tapos, mag-pray. Sometimes, pag may problema tayo, kung sino-sino muna nilalapitan natin bago tayo mag-pray. And then, give thanks. Dito lang tapos na yung mensahe eh. Amen? Bakit? Sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Nung ikay nakipag-isa kay Jesus Christ. So meaning, nung tinanggap mo si Kristo, ang gusto ng Lord sa atin, magalak, manalangin, magpasalamat. Pero minsan, yung simpleng bagay, hindi natin nagagawa. Bakit daw overwhelmed tayo sa nangyayari sa mundo? Minsan, di ba? Amen. Sige, tignan natin. Yun yung advice niya, 3M. Parang sticker lang din eh. No? Alam niyo, 3M na pandikit. Pero ito gagamitin ko, RPG.
Parang basuka lang, ano. Rejoice, pray, gratitude. Ayan, yan muna tayo. Doon tayo sa English. Mas madaling, yung 3M kasi, kabisado. Dito muna tayo. Okay? So, unang-una, rejoice. Mabilis lang itong mensahe ito kasi paalala lang sa atin to eh. Minsan, the simplest things, yun ang nakakalimutan. Minsan, doon tayo lumalalim, nakakalimutan natin yung pinaka-core ng ating paniniwala. Yun ang makakalimutan natin. Amen? Minsan we know theologically yung pinakamalalalim sa eschatology, alam natin yung mga pinag-aaralan sa anthropology, pero yung basic na dapat ginagawa natin, yun ang nakakalimutan natin. And number 1 is to rejoice. Ano ba ang ibig sabihin? Sabi ito, key number 1, rejoice. Sabi ito, magalak kayo lagi. Kanino ka magagalak? Hindi naman pwedeng magalak ka na lang ng basta-basta. Ang sabi niya ni Apostol Pablo sa Pilipos, magalak kayong lagi sa Panginoon. Basic. Kanino ka magagalak? Kay Jesus. Amen. Whatever happens. Nung sinulat ito, this is Philippians is a part of the prison epistles, meaning sinulat ni Pablo yan nung siya ay nakakulong. Biro mo, siya pa yung nagbibigay ng tawag dito, siya pa yung nagpapa, ano ba yun? Nag-encourage. Siya yung nakakulong, ini-encourage siya, nasa labas, saka naman nakakita nun. Tayo, ini-encourage natin, nakulong, laya ka din. Di ba tayo, pag nagja-jail ministry, may miracle ang Diyos. Hindi siya baliktad. So, ibig sabihin, wala siyang pakialam sa nararamdaman niya at nararanasan niya. Ang mahalaga yung nasa loob niya. Amen? Tandaan, hindi nababago ng make-up, ng damit, ng pinagdadaanan ng lugar kung sino ka. Paglalo na si Kristo ang nasa puso mo. Amen? Hindi porke may problema ka, nag-iba apelyido mo. Hindi. Hindi porke nagkautang ka, nag-iba apelyido mo. Hindi. Ganon din. Hindi porke may pinagdadaanan ka, nawala yung pagiging Kristiyano mo. No. Wow, English yun. Amen? Ano ibig sabihin ng rejoice? Tignan muna natin para mas malalim ng konti. Sabi ni Merriam-Webster, ito pala ibig sabihin ng rejoice, to give you, may binibigay. Ano ba? To feel joy, great delight, have or possess. So, ibig sabihin, meron ka natanggap. Sabi dito, Scripture conveys that to rejoice in the Lord is to have joy, delight in the Lord, feel joy when you think of Him always. So, ibig sabihin, pag naiisip mo ang Diyos, nagkakaroon ka ng kagalakan. May object. Ang object natin ang Panginoon. At alam natin, ang Panginoon, hindi nagbabago yan. Lumindol, umaraw, umulan, may trabaho ka wala, may sakit ka wala, ang Diyos nananatiling Diyos. Ang presidente natin, si BBM, presidente natin dati si Duterte, presidente ng Amerika, si Trump, wala yan. Hindi nababago ng edad mo ang Panginoon. Tayo nagbabago, kaya nga minsan nagbabago yung pananaw natin sa buhay. Kaya sabi niya, magala kayo lagi sa ating Panginoon. Okay, pero tignan natin, alaliman natin. Sabi rito, paano ka magagalak nga naman sa Panginoon? Okay, bigyan ko kayo ng test. Magagalak ka sa isang bagay. Halimbawa, yung anak mo nanalo nagkaroon ng award o ano ba tawag dito? Nagkaroon ng yung marapit na ba yung sinasabitan ng mga award ngayon? Recognition, di ba? Tuwan-tuwa ka. Popost mo sa FB yan. Anak ko, tapos may mga ribbon, di ba? Nagagalak ka sa kanya. Halimbawa naman, yung kapatid mo nanalo sa loto. May loto. Inano pa, okay, sa scatter. Huwag nyo gagawin yun, ha? O kaya, nagagala ka sa kanila, oy, balato ha. O kaya yung kumpanya nyo, nanalo sa isang kompetisyon, nagagala ka. Bakit? May relasyon ka dun eh. Pero pag yung kapitbahay mo, na hindi mo naman pinapansin, lumaki yung bahay, wala naman yun. O kaya yung kaklase ng anak mo, na hindi mo naman kaano-ano, siya yung naging top 1, wala lang. Nagagala ka sa isang tao, sa isang bagay, sa isang lupon, pag may relasyon ka dun. Tama hindi? Ganon din sa Diyos. Kung wala kang relasyon sa Diyos, paano ka magagalak? Hindi mo nga yan kilala eh. Sino ba yan? Diba, pag yung asawa mo, halimbawa, nanalo, o kaya na-promote, di ba proud na proud ka? Asawa mo yun. O kaya anak mo, may bahay at lupa na, pinagmamalaki mo. O alam mo yung anak ko, may bahay at lupa na. Bakit? Anak mo yun. May relasyon ka dun. Pero pag wala kang relasyon, yung kapitbahay mo, may mansyon, nalo lang naman sa ano yun. May ano yan, taga DPWH yan. Diba? Wala kang relasyon, wala kang pakialam doon. Pero pag ikaw may relasyon, feel na feel mo. Amen? Kaya kung tayo may relasyon sa Panginoon, feel na feel mong galak.
Amen? Pag may relasyon ka, kaya sabi sa John 3:16, yun agad ang sinabi ng Panginoon, di ba? Kung sinong maniniwala sa kaisa-isaan ng niyang anak, magkakaroon ng relasyon, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano inayos ng Panginoong Hesus? Buhay natin ng Heavenly Father, yung ating relasyon sa kanyang anak. Yun yung unang inayos Nung tayo nagkarelasyon, naayos yung ating buhay na walang hanggan. Naranasan natin yung biyaya. Bakit? May relasyon tayo kay Jesus. Naranasan natin yung biyaya. Kaya nga sabi, ibigin mo ang Panginoong Diyos mo. Binibigyan ka, inutos na nga, magkarelasyon ka sa Kanya. Kumbaga sa babae, pikot. Talagang ginawa ng Diyos yun. Kasi alam niya, doon lang tayo pwedeng maging masaya. Doon lang tayo pwedeng magalak. Amen? Kaya dito sabi sa John 1:12, lagi natin ginagamit ito pag nag-share. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano unang ginawa ng Lord? Relasyon. Bakit? Pag naiisip natin si Lord, yung kabutihan niya, natutuwa na tayo. Nawawala tayo sa state na malungkot. Nawawala tayo sa state na parang ang bigat-bigat. Bakit? Alam mo, Diyos ang katulong mo Alam mo si Lord yung kikilos sa buhay mo. Merong Diyos na kumikilos sa buhay mo. Amen? To tell you honestly, yung suot ko, pero ito bigay lahat yan. Mula ulo hanggang dito, bigay. Mabuti ang Lord. Kasi alam niya, hindi ako bibili. Wala akong budget Amen? Kasi may relasyon ako sa Ama at alam ko kayo rin meron. May kanya-kanya ka tayo. Kung tignan mo yung katabi mo, pangiti-ngiti yan, may problema yan. Pero tignan mo yung katabi mo, may blessing kay Lord yan. May kanya ka tayong blessing. Iba-iba yung hugis ng blessing natin. Iba-iba yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Parang shorts lang. Hindi naman pwede magkasya yung shorts ko kay... Sino ba ang rito? Iba-iba yung size ng katawan natin. Hindi one size fits all. Pero sigurado, pare-pareho tayo bibiyaya at pagpapala sa Diyos na may relasyon tayo. Amen. Kagaya ngayon, magpapasko. Sino bibigyan mo ng regalo? Yung may relasyon ka. Wala nang may kabit dito, no? Lahat dito maayos na relasyon, di ba? May ganun Amen. Lahat tayo may relasyon tayo sa anak, sa asawa, sa nanay, sa tatay, sa kapatid. Yun yung una sa listahan. Tsaka ninong, mga inaanak. Bakit? May relasyon ka ninang ka, ninong ka So, ang unang inayos ng Diyos, relasyon para magala ka sa Kanya. Amen. Kaya, kung titignan mo, ang babaw, magala ka kay Lord. Magala kayo lagi. Magala kayo lagi kay Lord. Inulit pa niya at magala kayo lagi kay Lord, di ba? Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Inulit-ulit yun Pero kung titignan mo, ba't ako magagala kay Lord? Ano bang meron? Relasyon. Biro mo. Sabi dito, unang-una raw magala ka. Mamaya, didiinan pa natin yan. Ikaw ba may relasyon ka at mahal mo ba Panginoon? Yun ang tanong Hindi ka pwede maggalak, ulitin ko kung wala kang relasyon. Hindi ka pwede maggalak. Ba't kaya silang saya-saya nila? Pag pumasok sa church, lahat tayo saya-saya. Tapos may pumasok dito, walang relasyon. Ba't kaya silang saya-saya nila? Diba? Kasi tayo may relasyon. Tignan mo yung katabi mo kung may relasyon kay Jesus yan. Amen. Amen. Alam mo yung isang bagay na hindi pwedeng mawala sa atin. Yung kabutihan ng Diyos. Lahat tayo dito may kwento. Lahat tayo dito merong testimonya kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Baka siguro pag nagkwentuhan tayo dito, may iyak pa nga Baka may may pang-maalaala mo kaya na kwento. Bakit? Tapat ang Diyos. Bakit? May relasyon ka sa Kanya. At si God, kung alam niya may relasyon sa'yo, hindi siya papayag na hindi kanya pagpalain, na hindi ka siya papayag na hindi kanya ingatan, na hindi siya papayag na hindi niya makita yung kabutihan mo sa buhay niya. Ganun si Lord. Hindi lang basta may relasyon ka, hindi. Kikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:9, hindi tayo niligtas para bigyan ng puot. Ano binigay sa atin? Blessing. Ano binigay sa atin? Grace. Ano binigay sa atin? Peace. Hindi mo pwedeng bilhin yun. Hindi mo pwedeng bayaran yun. May napanood kami kahapon Wicked 2.
Wicked, yung part 2 ng wicked. Meron doon si Glinda, nag-ano pa eh, no? Si Glinda, mayaman siya, pero meron siyang isang bagay na wala. Hindi niya makuha kahit anong gawin niya. Ang lungkot, di ba? Tapos yung isa na parang kontrabida, nasa kanya. Tayo, praise God, meron tayong Jesus. At pag may Jesus ka, panalo ka. Amen? So, pangalawa, pray. Basic to, mga kapatid. Pero sometimes, the basic things we forgot. Nilalaliman pa natin ng theology eh. Relasyon sa Diyos yung unahin natin. Manalangin. Amen? At makakapanalangin kang totoo sa Diyos pag meron kang relasyon. Kaya nga una yung rejoice eh. Magkaroon ka ng relationship. Kaya palagi kayong manalangin. 'Di ba? Ito yung ibig sabihin daw ng prayer. Itong ganda eh. It's the communication with God. Sabi ito yung part ng spirit, naalala niyo pinag-aralan, part ng spirit, 'di ba? Communion, intuition, 'di ba? Yung communion, yun yung kaugnayan natin sa Diyos. Nagtatagpo yung ating spirito at ang spirito ng Diyos. Praising Him. So pag nagpe-pray ka lang, hindi pala penge noon. Nagpupuri ka pala sa panalangin mo. Ano pa? Confessing our sins. Yes, we are cleansed. Pero sometimes you have to confess, Lord, sorry, nagkasala ako. Pero alam mo, pinagpala ka na. Lord, salamat. Tawag dito, pinatawad mo na ako. Kasi bayad naman na eh. Pero sometimes we have to confess also. Lord, pasensya na, nagawa ako na naman. Ayoko naman talaga niyan, di ba? Pero alam mo, pinatawad ka na ng Lord. Ano pa? Thanking Him, asking. Ito na. Ito ang ganda eh. Communion with our Creator. Kanina, communication with God, Creator. Biro mo. Tapos ito pa. We engage in loving fellowship with the Maker of heaven and earth. Na-imagine nyo to? Yung Diyos na lumikha ng mga bituin, ng langit, ng pinakamaliit na atom, ng gagamba, may oras makipag-usap sa'yo. Kasi hindi natin naiintindihan yung gravity. Halimbawa, may tumawag sa ngayon, Donald Trump. Sasagutin mo, hindi. Scam yan. Pero kung alam mo, genuine na tawag ni Donald Trump yan, binigyan kanya ng 5 minutong kausapin. Hi, Pastor Joby, I want to thank you for all the good things that you have done with your church. Di ba? Si Donald Trump. Kahit di mo alam, peke. Pero kung alam mo talagang genuine yun, galing sa White House, di ba? Talagang tuwan-tuwa ka. What more if you are engaging with a fellowship with the Maker of heaven and earth? Yung Diyos na may likhang ng langit at lupa, binibigyan tayo ng oras kausapin. Tapos tayo naman, Lord, tulog na ako. Bukas na lang yung amen. Dibdiban yung pagbabasa ng Bible. Sinasaulo. Diba? Nakakalimutan kasi natin kung sino yung kausap natin. Tatay ko lang, nung bata pa ako, palagang pag kinausap ako, hindi pwedeng hindi ako tumayo. Tatay ko yun eh. Pag nanay ko yun, hindi ko pwedeng, lolo-loko, magulang ko yun. Lalo naman yung lolo't lola ko. Kasi talaga, di ba, yung mga matatanda, talagang ginagalang yan, nire-respeto. What more yung Diyos na may likha ng langit at lupa? Alam niyo, nung nag-share kami sa Nabotas, colonel ng police station, nasa parte ng kaloob-looban ko na parang nahihiya kasi syempre colonel yun eh. Pero dahil dala-dala ko yung pangalan ng Diyos, siya yung pinatayo ko. Tayo po tayo, taas po natin kamay natin. Taas naman siya. Kasi bakit? Mas mataas yung ranggo natin dahil tayo, dala-dala natin yung pangalan ng Panginoon. Amen? Nakakalimutan natin na nasa atin yung pangalan ng Panginoon. Kaya pag nag-usap naman tayo, bigyan naman talaga natin ng oras. Hindi naman yung, pray lang ako sa amen. Diba? Makipag-usap ka naman talaga. Hindi ko naman sinabing lagi kayong makipag-usap ng 3 oras, ha? Baka naman nagmamaneho ka, nakapikit ka pa. Pwede ka naman mag-usap sa isip mo lang. But at least, have a time, a quiet time with the Lord. Pag tinanong ko kayo ngayon, may oras ba talaga kayo na nakikipag-usap talaga kayo, Lord? Yung umaga ba, pagising mo, binibigyan mo siya ng 30 minutes, I don't know, hindi ko alam. Bago ka matulog, nakikipag-usap ka pa talaga, kinikwento mo, alam mo, Lord, ganito yung nangyari sa akin. Kasi siya yung may gawa ng langit at lupa, but
He chose to give time for each and everyone in prayer. Lapit lang tayo. Walang busy line yan. Walang kailangan magpa-appointment. Pag gusto mo mag-pray, mag-pray ka. Ang kausap mo may creator ng heaven and earth. Nakakalimutan lang kasi natin na yung kausap natin, hindi just. Alam niyo yung just? Alam niyo yung just? Just. Ano English ng just? Just. Ano yung Tagalog ng just? Basta. May natutunan pa kayo sa akin. No? Hindi basta-basta si Lord. Siguro pag nasa langit na talaga tayo, maintindihan natin na lahat ng anghel nakalihod, tapos tayo, ito lang kinakausap ko nun to. 30 seconds lang to. Siguro mahihiya tayo. Tapos may sabihin ng angel, ikaw nga, nakikita ka namin pag nagpe-pray ka. Amen na lang, wala pa nga. Imaginein lang natin, yung totoong prayer kasi, we're talking to the Creator, the Maker of heaven and earth. Yung lumikha ng atom, yung lumikha alam niyo, may natutunan ako tungkol sa langgam. Langgam. Alam niyo yung langgam, alam naman natin na bago umulan, talaga nag-i-store ng pagkain yan, di ba? Alam na natin yon. Pero may natutunan ako, may nabasa ako. Alam niyo yung mga butil daw na nakukuha nila, hinahati lahat nila sa gitna yon. Alam niyo bakit? Kasi pag yun tumubo, hindi na nila mapapakinabangan. Talagang hinahati nila sa gitna. Pwera daw yung coriander seed. Yung coriander seed kasi, pag hinati mo sa gitna, pag half lang, mabubuo pa. Ay, tutubo pa rin. Alam niyo, hinahati nila, 4. Para siguradong hindi mabuo. Ang tanong, paano nila nalalaman yon? Na ito palang butil, pag hinati mo yan, pag hindi mo hinati yung buong butil, pwedeng tumubo. Yung coriander seed, pag hinati mo ng 2 lang, pwede pang tumubo. Sino naglagay ng talino ka sa mga langgam na kiliit-liit? Si Lord. Yung ating puso, bago pa lang tayo ipanganak, pumipintig na yan eh. Tapos habang lumalaki tayo. At bawat isang ugat sa puso natin, merong purpose. Sabi nung isang pinakamagaling na hanggang ngayon daw, hindi nila maintindihan lahat ng veins ng puso. Napakagaling daw ng gumawa. Puso pa lang yan. So imagine natin, yung buhok, pinutol mo na, lumalabas pa. Yung kuko, pinutol mo na, lumalabas pa. Diba? Pag tinignan mo yung mukha talaga ng isang tao, ang daming magandang bagay dyan na hindi pa natin naiintindihan. Sinong pwedeng tapos sasabihin mo, galing sa unggoy, galing sa bato, diba? Pag hindi ka naligo, bumabaho ka. Pag hindi ka nag-toothbrush, nagkakaamoy ka. Bakit, diba? If we just comprehend on how God is so powerful and so matalino. Tapos pag kinausap lang natin 10 seconds lang ba? Tapos na. So every time we pray, isipin natin yung kausap natin, yung may likha ng langit at lupa. Amen. Kaya nga sabi, rejoice kasi may regalo ka, may relasyon ka. Pangalawa, manalangin ka kasi siya yung may likha ng lahat eh. Amen? Philippians 4:6, ano sabi na naman ni Pablo? Huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos. Pero mo si God pa nagsasabi, hingin mo sa akin kailangan mo. Tayo ba, hinihingi natin yung kailangan natin? Sabi sa James, ba kaya ka wala? Hindi mo naman hinihingi. Di alam na niya yun. Oo nga, alam na niya. Pero kahit magulang din, minsan, di ba, hinihintay pa nating sabihin ng anak natin yung gusto niya. Ganon din si Lord. Hilingin mo anumang bagay sa halip. At ito, huwag kang mabalisa. Hingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So dito, ini-encourage pa rin na when you pray, pasalamat ka naman. Minsan kasi, nang hingi tayo pa galit eh. Lord, bakit ganito? Amen? Ano sabi dito? Ito tanong, pag nag-pray ka, sa tingin nyo, sino yung unang sasagutin? Halimbawa, may may tatay. Tatay ko yung nandito. Tapos may isang bata ron. Pag sinabi ko sa tatay ko isang bagay, hiningi ko, di ba, bibigay sa akin. Bakit? Tatay ko yan eh. Yung bata ron, nang hingi sa kanya, pakialam ko sa'yo, di naman kita anak. Kaya pag ikaw nag-pray, unang-una may relasyon ka dapat. Amen? Did you pray? Ito ang galing ng Lord. Kahit siya yung pinakamakapangyarihan sa buong mundo, siya may likha ng langit at lupa, pinili niyang maging anak tayo. Isn't that a privilege?
Na tayo minsan nagkakasala, nagsisinungaling, pero minahal niya tayo. Pinabayaran niya kay Jesus yung ating buhay na walang hanggan. Amen. Para gusto niya balang araw nandun tayo sa langit, makikita niya rin tayo ron. No? Nakakalimutan natin Nakakalimutan lang talaga natin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Sabi rito, ito pa, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang aking mga tupa. Yung kilala rito, ang ginamit na Greek dyan, yung ginosko. Yung kilala. Si pastora, kilala nyo yan. Maganda, wow. Yun, basta kilala nyo siya. Kilala nyo pangalan niya, alam nyo yung edad niya, alam ba yung edad niya? Ganon. Pero kung kilala ko siya pag natutulog, ano itsura niya pag tulog, ano itsura niya pag kumakain, paano siya magalit, paano siya mainis, yun yung ginamit dito, ginosko, hindi ido. Yung ido kasi kilala lang sa pangalan, ganon. Yung ibig sabihin, kilala tayo ng Diyos. Walang itatago ka sa Diyos. Kalabatin mo ang katabi mo, sabihin mo, wala kang itatago kay Lord. Oo. Kahit inaanto ka na ngayon, alam niya yan. Amen. Ganon kabuti ang Diyos sa atin na tayo nilalang lang niya, pero kilala niya tayo. Amen. Ganun kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen. Sabi dito sa 2 Corinthians 1:20, ang ganda For no matter how many promises God has, maraming pangako ang Diyos. May alam ba tayong pangako ng Lord? Ang sabi niya, God has made, they are yes in, pag may Kristo ka, yes. Ano pa rito? And so through Him, the Amen is spoken by us. Sino rin sasagot ng Amen? Tayo. Alam niya bibig sabihin ng Amen? Surely, trustworthy. Pag surely ba, 50-50? Sigurado. Meron na nga, yes na, amen pa. Trustworthy, mapagkakatiwalaan. Sabi niya, mag-amen na kayo. Amen. Napakabuti ng Diyos sa atin, na tayo nilalang niya lang. Pero binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At binibigyan niya tayo ng oras, araw-araw, minuto, para kausapin tayo. Hindi na natin kailangan makipag-appointment. Yung malalaking tao, barangay captain nga lang, pwede ba makipag-usap si Cap? Sandali lang wala siyang oras sa inyo. Si God, ngayon, pwede ka na mag-pray. Tagal naman ni pastor mag-preach. Diba? We can pray almost any time. Pero we don't choose to. Minsan ayaw lang natin. Ang gusto natin makausap kung sino-sino. Amen? Yan dito, pangalawa, nasusi ng tagumpay, manalangin. Simple as it is. Wow, English. Pero minsan nakakalimutan natin. Simple lang yan. Minsan tinutulugan pa natin. Pag pagkain, una pa nga cellphone eh. Tama hindi. Dati prayer, ngayon cellphone, no? Pag may dito, picture, tapos po sa FB, po sa Instagram, ilan na ba likes ko? Ay, ba't walang nag-likes? Di ba? Amen? Lalo ngayon, pag tuyo, tsaka sinagang ang ulam mo, sinangag, ang kakainin mo, daming likes. Dati, pag tuyo, tsaka sinangag, wala poor naman kayo. Ngayon, pag sinangag, tuyo, itlog, bagoong, mangga, ay, sarap mga kapatid. Okra, talong, kaldereta. Okay. So, lastly, gratitude. Thanksgiving. Sabi dito, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, pagkat itong kalooban ng Diyos para sa inyo. Again, pakikipag-isa kay Jesus. So, gusto ng Lord, nagpapasalamat ka. Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, magpasalamat ka naman. O baka hindi kayo nagpapasalamat, ha? Amen? Kaya sabi dito, ano ibig sabihin ng gratitude? Thankfulness, appreciation, humble acknowledgement of God's goodness. Pag nagpasalamat ka pala, hindi lang thank you. Talagang tinatanggap mo sa puso mo, nagpapakababa ka kasi ang buti ng Diyos sa'yo. Biro mo, sa dinami-dami ng tao sa mundo, pinili niya sagutin yung prayer mo. Naisip ba natin yun? Ang dami nagmamaneho. Ikaw, pinili ka niyang ingatan, makauwi ka ng smooth and safe sa bahay mo. Hindi dahil nag-pray ka, kaya ka ligtas. Ligtas ka kasi sinagot ng Lord yung prayer mo nung nag-drive ka bago ka mag-drive. Amen? Ang dami kayo na aksidente ngayon. Ilang araw nakakita na aksidente. Ano dito? More than just a feeling. Hindi lang pag nag-thank you talagang, alam mo, talagang thank you. Di ba ganun pag nag-thank you ngayon? Ang tuwan-tuwa po. Beshi, thank you talaga. Talagang appreciated ko. Hindi ganun. Ang totoong thank you nasa loob. At ang sabi rito, it's a way of living, worship, offering, extending kindness. Ito lang ang nakakalimutan natin.
Akala natin, pag nag-thank you tayo, tapos na. Sabi ng ibig sabihin ng thank you, pag nag-thank you ka, ikaw naman ang tumulong sa iba. Kasi bakit? Sinagot ng Lord yung prayer mo. Tandaan, hindi mo makukuha ang isang bagay kung hindi sinagot ng Lord yan. Kahit sabihin mo na ang galing-galing mo, pag hindi pinahintulutan ng Lord yan, hindi mo makukuha yan. Kaya pasalamat tayo, nung niligawan natin ang asawa natin, sinagot tayo ni Lord. Una tayong sinagot ng Lord, di ba, Pastor Joby? Brad Emmanuel, no, di ba? Una tayong sinagot ng Lord, bago sila. Kasi kung hindi sumagot si Lord, sino kaya asawa natin? Amen? Ganun. Pero mas papalad yung mga babae. Kasi kami asawa niya. Joke lang. Hindi lang basta thank you, nagpupuri, ang totoo, nagpapasalamat. Tandaan. Hindi basta thank you lang. Hindi mo, bait mo naman, appreciate. Hindi. It's a way of worship. So every time we have an answered prayer, tandaan, magpuri tayo kay Lord. Magpuri ka, magpasalamat ka, kumanta ka. I don't know how you worship the Lord, pero importante rito, ang nagpapasalamat puso, hindi bibig. Bibig mo, thank you sa puso mo, pangit naman ito. Di ba totoo? Ang dami-daming, ang buit-buit mo naman, nakatanggap ka na regalo ng birthday mo, pero sa totoo, pangit naman ang regalo nito. Nakita ko to, sale lang to, buy one, take one. Di ba? Ang totoo, nagte-thank you puso, hindi bibig. Amen? Kaya sabi sa Psalm 7:17, I will give thanks to the Lord because of His righteousness. I will sing praises of the name of the Lord Most High. Amen? Ang sabi sa Psalms 104, enter His gates with thanksgiving. Nakakarating tayo sa kaitaas-taasan pag tayo nagpapasalamat. Amen? And His courts with praise. Magkasama lagi ang thanksgiving sa praise. Hindi nawawala yan. Kaya hindi basta thank you lang yan. Lord, thank you. Bukas ulit Hindi ganun. Magpuri ka naman. Amen? Ano ba dapat magpasalamat? To, pinakikita ko na to lagi. Dapat may bago ako, hindi ko nagawa eh. Ayan, nakikita mo ba yung magandang katabi mo o poging katabi mo? Tingnan mo. Pogi daw, pogi. Sila hindi kasi bulag sila eh. Alam niyo isang araw, saan ba ako ng isang araw? Nasa Baguio kami ng isang araw. Biro niyo, ang bilis ng mga tao maglakad doon, ewan ko ba bakit parang hinahabol. Pero may bulag. Sabi ko, ang hirap ng buhay nito. Baka matamaan to. Sa Session Road, ang bibilis ng mga tao ron, ewan ko bakit kung hinahabol. Tapos may bulag. Sabi ko, pero hindi yun hindi siya hindi siya pinapabayaan ng Lord. Nakakalakad ka ba para makapunta sa SM o sa Walter Mart? Mamaya, makakapunta kayo kung gusto niyo, tama? May mga tao hindi, kasi wala na siyang paa eh. Amen? Kaya yung paa mo pa lang, blessing na yan. Kamay mo pa lang, blessing na yan. Ewan ko, naikwento ko ba sa inyo? Meron gusto magpakamatay. Ngayon nakita niya, nasa taas siya siyang building, tatalon na siya eh. Tapos may nakita siya, putol yung ganito, dalawa. Tapos talon ng talon. Bakit kaya saya-saya nun? Nakakahiya naman ako. Kumpletong katawan ko. Lungkot na lungkot ako. Gusto ko magpakamatay kasi putol yung talon ng talon. No? Sabi niya, patang saya, baba siya eh. Brad, bakit ang saya-saya mo? Ha? Kasi katalon ka ng talon eh. Makati kasi yung ulo ko. Mag-breakfast naman kayo. Amen. Kaya pasalamatan mo, may kamay ka, may daliri kang pangkamot. Lalong-lalo na to. Saan ang gamit nito? Amen. Ang hirap kaya ng kulang ang daliri. Nung nagkapilay ako dito ako nagkapilay. Hirap eh. Kahit kanan ako eh. Amen? Ano pa? May susuot ka bang sapatos? Tignan mo, may sapatos. Ang ganda ng sapatos. Sila, sapatos nila. Sa Africa, ganyan. Ano yan? Homemade. Pero pinipilit pa rin nilang mabuhay. Tayo nagre-reklamo. Pasko na, mami, wala pa akong sapatos. Ang ganda-ganda ng sapatos to, no? Sila, wala. Ikaw rin naman. Sige, bilhin natin sapatos. Amen? Ang dami nating dapat ipagpasalamat sa buhay. May mainom ka bang tubig, mamaya? Meron, criminal water. Hindi purified water no? Sila talaga, criminal water. Biro mo sa parang sapa. Kinukuha nila. Sinasala lang nila. Meron isang lugar sa Nigeria, Makoko ang pangalan. Search nyo na sa internet. Mga bahay yun na, parang lawa.
Ang dumi-dumi na ng tubig, doon sila nakatira. Nagbabangka-bangka lang sila ron. Pero wala ka silang choice eh. Doon na sila, pero dumadami sila. Yung tubig nila, yun na doon, inaano nila. Kasi malayo yung kuhanan talaga ng tubig eh. Pinipili nilang yun. Pero nabubuhay pa rin sila. Pero tayo, nagre-reklamo tayo. Pag ang hirap mag-igib, buti nga ngayon, faucet na lang eh. Gripo, may tumutulo na. Kami noon nag-iigib talaga. Amen. So, ang daming bagay pagpasalamat. May makakain ka ba mamayang hapunan o tanghalian? Meron ba? May kain ako sa inyo. Amen? Sila wala. Sa Africa ulito. And then, ito yung huli, oh. Desperado ka na ba sa buhay? Ayan, tignan mo yung katabi mo, desperado na. Puro problemado na ba yan? May problema, walang pambayad sa Shopee, sa Escalator. Eto, hinihintay na lang mamatay, ando na yung vulture. Pakainin na siya. Alam niyo yung nagpicture nito, nakakuha ng Pulitzer Prize Award, pero nagpakamatay siya. Siguro hindi niya nakaya to. Ewan ko, tinulungan niya. Biro mo, mamamatay na, nakabantay na yung kakain. Tapos ikaw, wala ka lang pambayad sa Escalator mo. Desperado ka na. Wala ka lang bagong sapatos, desperado ka na. Mga kapatid, ang dami nating dapat ipagpasalamat. Kung siguro kukuha tayo susulat lang natin ng lahat ng blessing natin sa araw na to, baka hindi tayo aalis dito hanggang mamaya eh. Ang dami. Minsan nakakalimutan natin. Kaya pinapaalala ni Apostol Pablo, maggalak, manalangin, magpasalamat. Kaya sabi dito, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Matuto tayong magpasalamat sa buhay na meron tayo. Amen. May magandang damit, kahit hindi bago yan, planchado yan, okay na yan. Amen. Ang dami natin dapat pagpasalamat. Kaya huling-huling susi ng tagumpay, magpasalamat. Amen. So tandaan, RPG, rejoice, praise, and gratitude. Tagalogin natin, magalak, manalangin, magpasalamat. Triple M. Kapag ikaw nalulungkot sa buhay, tandaan mo, Triple M. Maggalak, manalangin, magpasalamat. Amen? Kaya sabi dito, hindi pala yan. Merong isang kwento, merong isang, huli na to, merong isang lalaki na inis sa buhay niya. Kasi yung bahay niya, bungalow. Sabi nung, nagpunta sa pastor, Pastor, inis na ako sa bahay namin, ang sikip-sikip. Ilan lang naman sila. Ang dami kasi ng appliances. Sabi niya, di ba may alaga kayong kabayo? Popo, may isa. Pasok mo sa loob. Ha? Pasok mo. Pinasok naman niya. Kinabukasan, Pastor, niloloko mo ko, lalo sumikip eh. Sabi niya, ang sikip pa rin. Di ba may alaga kang baboy? Oh, meron 3. Pasok mo rin. Pastor naman. Basta'y pasok mo. Pinasok. Kinabukasan, Pastor, niloloko mo na ako talaga eh. Ang baho na sa bahay eh. Di ba may kambing kayo? Opo, may isa. Pasok mo rin. Pastor, wala na kami magalawan. Di ba mayroon kang manok? Pasok mo rin. 5 yung manok ko, Pastor. Pasok mo, lagay mo sa kusina. Huling-huli, Pastor, ang sikip talaga ng bahay namin. Di ba may aso, tsaka pusa. Pasok mo. Wala na ko sila malagyan sa kwarto. Kinabukasan, galit na galit. May dala ng hulog. Pastor, niloloko mo ko ha. Ang sikip na talaga sa bahay namin. O, ganito gawin natin. Ano po? Labas mo silang lahat. Talaga ho? Sige. Kinabukasan, no? Pastor, ang galing mo talaga. Luwag ng bahay namin. Minsan ganun tayo, hindi natin nakikita yung meron tayo. Nakikita natin yung wala tayo. Amen? At least na magkaroon ng problema, tsaka mo lang mararamdaman kung ano yung meron ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo tumayo, tayo manalangin. Heavenly Father,